This video is going to be another stock market analysis and ito yung 10 stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So as usual, before natin pag-usapan yung mga individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So the last time that I talked about the PSEI, yung naging basis ko for the chart review is yung December 5 na candle. So kung bago ka pa lang sa channel ko, pag nakakita ka ng vertical line sa chart, that means ayun yung last time na huli kong napag-usapan, yung specific chart. So for the PSEI, I was expecting na magkaroon siya ng consolidation dito sa crucial level niya, sa 5,860 up to 5,9 level, and baka doon siya magkaroon ng move or makapag-decide kung tataas ba siya or bababa. So apparently, lumakas yung market this trading week. So despite na walang trading nung Monday, so meron lang tayong 4 trading weeks, So December 9 nagsimula yung week. And as you can see, tumaas siya dun sa loob ng consolidation. So of course, that means tatanggalin ko na tong consolidation na to kasi mukhang hindi niya susundin yung galaw na yun, And ang nakikita natin dito sa PSEI is that previously kasi nung December 1, nagkaroon din siya ng mini rally pero napigilan siya ng MA100, And it looks like yun din yung nangyari sa time nitong Friday. So, malapit siya sa MA100, tapos nagkaroon ng resist. So, this just means na pwede nating gamitin na short-term swing highs, itong mga levels na to. So, pwede ako makapaglagay dito ng possible trend line, So, nag-create kasi siya ng lower high sa area na to. So, it's early pa naman to anticipate, pero pwede ko rin kasing masabi na since naka-establish na siya dito ng low, pag bumaba yung PSEI this coming trading week, baka makapag-create siya ng symmetrical triangle, kapag nag-support yung level na to slightly below 6,000, sa 5,950 na levels. And hindi rin siya malabong mangyari kasi kung bumaba yung PSEI, mag-act as support yung MA50 at MA20 sa level na to. So, posible nga na magkaroon ng swing low dito to create a higher low, sa area na to. Tapos, magawa niya nga itong symmetrical triangle. So, in the event na magawa niya itong symmetrical triangle na to, so, of course, kailangan ko lang naman i-plot yung price range niya dyan. Tapos, pag lumabas siya sa triangle, ibig sabihin, pwede niya nga puntahan itong key level na to between 6,2 up to 6,290 na price area. Tapos, yung bottom part naman na scenario na yon, kung halimbawa mag-support sa area na yon tapos mag-breakdown, pwede niya ulit balikan yung crucial support area niya sa 5,7, So, yan yung posibleng gawin ng PSEI in the short term to medium term, assuming na mabuo niya nga yung symmetrical triangle, So, yan yung potential price targets. So, of course, hindi ko gugustuhin na mag-breakdown siya kasi syempre, pag nag-breakdown siya sa symmetrical triangle, ibig sabihin butas na naman yung crucial area niya sa 560 to 59. And syempre, hindi healthy na babalik na naman siya sa 5.7 levels, So, syempre, mas maganda na try niyang abutin yung 6.2 to 6.3 na levels. And for it to ultimately close above 6.3 tapos hindi na bumaba dyan, that could signal nga yung reversal ng market. So, let's see kung anong gagawin ng PSEI for the remainder of the year. Kung magbe-breakout ba siya dito at aabutin niya yung key levels na to or bababa na naman papunta sa 5.7 na level. So, the first stock that I'll be reviewing, that's Maynilad. So, for Maynilad Water Services, so yung price nito for the IPO was around 15, So, 15 siya. And sa ngayon, yung closing price niya around 16.20. So, we can definitely see na it's up by 8%, since the IPO. So, okay naman kahit papano na up siya ng 8%, pero syempre hindi naman ganun ka-impressive yun. And syempre, with how the market is doing, tapos itong stock na to, very much a large cap, or first liner, blue chip na stock. So, syempre hindi ko nag-expect na talagang do double digit gains yan, in a span of a few days. But definitely, it's still good na nakapag-increase siya ng price, despite yung market natin medyo choppy, sideways downtrend, sideways mini rally. So, hindi ko nagawa ng charting session itong Maynilad kasi wala pa naman enough data para pag-usapan siya since the IPO nung November 7. So, ngayon, at least lagpas na siya ng isang buwan. Kahit papano, significantly pwede na siyang pag-usapan since meron na tayong data when it comes to the price action. So, lalagyan ko lang ng 15 na horizontal line dito.
and I'll just put a label na indicating na ito yung IPO price, no? So, para moving forward, laging may indication na yan yung IPO price. So, the reason for that is because sa short-term period ng stock na kaka-IPO pa lang, no, madalas nagiging significant level yung IPO kasi it might serve as a support. So, tatandaan natin na karamihan ng bumili ng stock na to, yung before siya malist, no, yung pre-IPO, yung kinukuha sa mga brokers, mga ganyan. Ibig sabihin, meron ditong pwedeng possible level na mag-act siya as support kasi syempre may mga taong nakaposisyon dito, no, whether ipit sila or whether bumili sila dyan, di ba? So, significant level pa rin yung price area na yan kahit anong mangyari. So, from there, titingnan natin yung possible na galaw ng Maynilad. So, I can clearly see na meron siyang ginagawang trend line sa baba and ito siya. So, imposibleng hindi natin masabing support yan kasi twice, no? Twice na siyang naka-establish ng support nung nagkaroon ng swing low nung November 27. So, definitely that's a support. And if we're going to look sa taas naman niya, syempre swing high to. Swing high din yan. So, ito siya, no? So, pwede mong tingnan na somehow symmetrical triangle yung ginagawa niya, no? So, gaya ng pagka-project ko kanina sa PSEI, kung susundin lang natin, no, strictly speaking, on the possible move of Maynilad, I just need to plot the lowest part of the triangle tapos yung taas niya. So, let's assume lang na magbe-breakout yung Maynila dun sa triangle. Then, at a minimum, yung pwede niyang puntahan sa price niya pag nag-breakout, syempre, yung 17.35 kasi yun yung potential chart pattern target niya. And of course, kung merong upside, syempre may downside. So, I'm going to plot the peak towards the low part of the pattern. Tapos, i-assume lang natin na magbe-breakdown siya dito. So, pwede rin siyang pumunta sa level na to, sa 15.35, 15.34. So, ngayon, I'm seeing that the strong support level for Maynilad is itong 15.70 na level niya. Kasi ayun naman yung naging swing low niya before eh. So, syempre yun yung gagawin kong S1. And the resistance, it's possible na yung 16.52 and yung kanyang all-time high dito sa 16.58, yung itatrato ko na range as the R1, no? So, not that much key levels pa naman sa ngayon since kaka-IPO pa lang nga, isang buwan pa lang nakalipas, di ba? So, not that much very important key areas or levels na dapat bantayan since wala pa tayong masyadong basis sa charts. Pero ito pa lang yung nakikita kong posible niyang galawan in the short term to medium term. And hindi ko rin sinasabi na pag nag-breakout siya dito sa R1, automatic pupunta siya dito, no? So, it's possible na pag tumaas to, mag-consolidate muna siya. I'm just basing the movement on the chart patterns na ginagawa niya. But if the price makes a breakdown naman ngayon dito sa chart pattern target niya, tapos mabutas pa niya yung 15, then syempre, yung pinaka-swing low talaga niya dito sa 14.02, no? Of course, that's going to be a crucial support area na dapat abangan. So, tingnan natin, since medyo malapit na siya dun sa pattern niya, no? Kung magbe-breakout ba or magbe-breakdown ba yung Maynilad. So, next up, SCC. So, for SCC, the last time that I talked about this stock, so last month, no, nung November 14 pa, and during this period, I was able to plot significant price areas sa stock. So, crucial support yung S1 at S2, and mabuti naman at hindi natuloy yung breakdown, no, kahit papaano dito na siya nagkaroon ng recovery. And sabi ko nga, ang pinaka-importanting gawin ng SEC is dapat malagpasan niya itong R2 levels, no? Because as you can see, that would mean kung napunta man dito yung SEC, lagpas na siya sa MA20, MA50, and MA100. Tapos, malalagpasan niya yung crucial key level na to kasi ayan yung base support, no, na ginawang consolidation ng SEC ng buong 2025 tapos late 2024 pa. So ngayon mukhang nahihirapan siya as expected, di naman sobrang ganda ng takbo ng market, and then dito pa lang sa 29 price level hirap na kasi may previous resistance, tapos tinitrail nung MA20 yung stock, no, nagiging siyang resistance. So kitang-kita natin yan sa levels na to. Simula November 25 hanggang December 12, yung galaw talaga niya pinipigilan ng MA20. So ito yung ultimate na milestone na kailangan niyang gawin. Pero in the short term, okay na, no, kahit malagpasan niya tong R1 level kasi ibig sabihin above na siya ng MA20. So ngayon, nagke-create ng mini consolidation itong SEC sa level na to. So kailangan niya mabutas tong R1 tapos malagpasan yung box na yan, no. Kung may chance pa siya by the end of this year na abutin man lang yung 31 price area. Kung magtatagal man dito yung SEC tapos magkaroon ng breakdown dito sa S1, no, yung next support na maganda S2.
And if hindi pa niya yan magawa, then the next possible support is S3. So one of the catalysts na possible for SEC para tumaas is if, of course, coal prices increase. Kasi pag nag-increase yung coal prices, no, pwedeng driver yun ng revenue nila at ng net income. So, kung magfa-flat pa rin yung coal prices or bababa, then that could be a possible negative catalyst for SEC. So, next stock, MBT. So, for MBT, the last time that I talked about this stock, November 18. So, ito siya. And ang ina-expect ko ngang gawin ng MBT, magkaroon lang siya ng consolidation between R1 and S1. Pero, surprisingly, nagkaroon siya ng rally, no? Kasi gumalaw yung market during this period. Pero, ayun nga, naka-encounter talaga siya ng significant resistance dito sa range na R2. So, nalagpasan man niya ng onte, napigilan lang din agad ng MA100 yung price, tapos binawi lang din kaagad yung move. But, fortunately for MBT, sa ngayon nag-act naman as support yung level na R1, no? So, ito, nung December 5, no, at buong trading week, nag-act siya as support yung level na to. So, tatanggalin ko na tong consolidation na to, and itong R1 tatanggalin ko na kasi ito na yung gagawin kong current S1 ng stock. Tapos yung mga na-plot ko before na levels, i-adjust ko na lang. So, of course, that means itong level na to na R2 range, gagawin ko na tong R1. So, for MBT sa ngayon, yung nakikita kong pattern na ginagawa niya. So, ito yung bottom part na trend line, point A, and then point B. Tapos, i-extend ko lang. So, potential na nag-create siya dito ng trend line support sa level na to. And because this has been acting as the resistance nitong November 24, and we can see that this level is also acting as the resistance, pwede kong gamitin na point A to, tas point B. And then, if I extend it, so we can also see na nag-create siya somehow of a symmetrical triangle, or symmetric triangle. So, very important pala sa MBT na makalagpas nga siya dito sa S1 tapos mag-breakout siya dito sa resistance line, no? So, ibig sabihin dapat pumunta siya sa above 70 price level para makalabas na siya dito sa pattern niya tapos somehow magkaroon ng short-term uptrend sa stock. So, if I plot kasi yung possible downside, no, kung matuloy man yung pattern, so syempre kagaya lang din ng ginawa ko sa Maynilad, yung peak tapos yung low, tapos kunwari dito siya magkaroon ng breakdown, posible talagang abutin niya yung S3, no? Even up to this level sa 58. Kung magka-leche-leche man sa market, no, posibleng mangyari yan. Pero I think itong S2 to S3 very crucial support area na yan. So, sobrang sama siguro ng pwedeng mangyari sa market para abutin ng MBT, yung 58 price level, no? And of course, pag usapang upside naman, kung mag-breakout man siya dito sa level na to, it's a possibility na ito yung abutin niya, no, 77.50. So, I think mangyayari lang yan kung maganda rin talaga yung takbo ng market at the time ng breakout niya, no. Pwedeng yun yung mag-push ng stock na to towards that level. Kasi kung hindi enough yung catalyst or hindi maganda yung galaw ng overall market, medyo mahirapan yung MBT because may resistance dito sa 71 tapos may resistance dito sa 74.50, no, up to 75. So, para sa akin, ito na kasi yung magiging yung R2 tapos ito na yung magiging yung R3. So, kitang-kita naman na merong double top dito sa short term. And ayan din yung nangyari sa level na to May double top din. So, unless the market is gonna be really good moving forward, mahirapan tong stock na to na mag-above 75. But still, it's a good pattern target if ever mag-breakout nga talaga siya. Tapos maganda yung takbo ng market. So, next stock, Ayala Land. So, for Ayala Land, last time that I talked about this stock, November 24. So, ito siya. So, akala ko ang gagawin ng Ali during this period is dito siya magkakaroon ng consolidation between R1 and R2. So, unfortunately, humina siya, no? Gawa ng takbo din ng market. Tapos, bumalik lang din ulit siya dito sa consolidation na ginagawa niya previously. So, I'm going to remove this consolidation already because clearly, nirevisit niya lang yon tapos binutas niya ulit tapos tumaas ulit siya. So, I'm going to remove itong R1 resistance na rin and I'm going to simply put this level here as the possible consolidation area for Ayala Land, no? Tapos, ito na yung gagawin kong S1 na price level niya. And yung mga na-plot ko previously, i-adjust ko na lang. So, that means the resistances levels will also adjust. So, I guess, inaantay na lang din talaga nito yung market, no?
Kasi kung magkaroon man ng mas magandang galaw pa sa market, then it can potentially test yung R1 resistance tapos mag-try pa siyang mag-breakout, no? Pero sa ngayon, mukhang mahihirapan pa tong stock na to gumalaw ng mataas or ng sobra kasi nakaabang na kaagad yung R2 resistance tapos yung MA100 sa price levels na to. And if the stock makes a breakdown naman sa S1, then potentially babalik siya ulit dito sa S2 kasi mukhang ito yung strong support niya eh. So, as I mentioned earlier, ito yung malaking consolidation or malaking part ng consolidation niya, no? So, if the price moves back to S1 or makes a breakdown sa S1, then I'm inclined to make the consolidation larger tapos baka ito yung maging malaki niyang consolidation, no? Pero since hindi pa naman sa atin pinapakita yon, mukhang ito yung ginagawang consolidation ng Ayala Land sa short term. So, next up, GSMI. So, for GSMI, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, September 17. So, close to 3 months na, no? And during this period nga, ito yung mga na-plot ko na key levels. So, S1 support, and clearly, it's because nagkaroon siya ng parang triple bottom, no? Sa short term. And ayun naman nga talaga yung nag-act as support sa stock na to. And somehow, nagkaroon siya ng price rally, pero hindi enough, no? Para magpatuloy yung stock talaga para mag-breakout dito sa R1 resistance. So, it's clear that GSMI is creating a consolidation. So, ito yung R1 and ito yung pinaka-lowest niya, no? During this period na inabot niya around 275 na price area, pero mas pinipili kong maging strong support itong S1 level na to, which is around 280 pa lang. So, for GSMI kasi kaya hindi masyadong magalaw or very strong yung price rally ng stock na to. Madalas kasi pinapasok tong stock na to because of dividends, no? That's why when it makes a breakout, hindi siya masyadong tuloy-tuloy na nagkakaroon ng price rally because of that. Hindi masyadong pinapasok ng mga traders, hindi siya ganun ka-liquid. So, I think it would take a lot of positive catalyst or positive sentiment para mabutas niya yung mga significant resistances na maganda yung follow-through. So, it would be very interesting to see kung mag-breakout man yung GSMI sa R1 kasi 52-week high breakout yan eh. So, ang iniisip ko lang, kapag hindi masyadong maganda yung volume, baka mag-fade lang din yung breakout or hindi siya magkaroon ng magandang follow-through. Kasi nga, walang masyadong market participation or interest, no? But it's definitely good sa mga nakakuha nito sa lower prices, no? Kasi consistent sila sa dividends. Tapos na-maintain niya naman yung pag-increase pero paunti-unti lang. So, of course, if GSMI makes a breakdown dito sa S1, kung hindi man pigilan ng price range na to tapos nabutas pa niya yung bottom part ng range niya, then it's not surprising kung mapunta siya dito sa S2 kasi ito na yung next na support level niya, yung price range na to. So, ayan yung 265 up to 268 na price level. So, next up, RFM. So, for RFM, the last time that I talked about this stock, medyo matagal na and I'm not sure why walang vertical line. So, if I'm going to base it lang sa mga na-plot ko na key areas, kung ito yung R1 tas ito yung S1, most likely ito yung na-plot ko na level dyan, no? So, that means period yon between first week of August, no? Up to last week of August siguro. So, a lot has happened since napag-usapan ko yung RFM. So, 4 months na, no? So, balikan ko lang kung ano yung mga ginawa niya. So, ilang beses nga napigilan ng R1 or ng 4.20 yung pagtaas ng price na to. But eventually, it made a breakout noong September 9, pero napigilan nitong R2 resistance, no? Tapos, nagkaroon pa siya ng onting price rally, pero somehow napigilan ng R3. So, ito siya, no? And nagkaroon siya ng bentahan because of the resistance, pero up until this level lang sa 4.20. So, syempre, ibig sabihin niya, nagkaroon ng role reversal, no? So, ibig sabihin, itong 4.20 na level, ititreat ko na to as support. So, lalagyan ko lang muna to ng S, and tatanggalin ko na yung mga support niya sa ilalim, no? Medyo irrelevant na yung mga levels na yan sa ngayon. And this R2 as well, tatanggalin ko na. And yung R3 resistance to, pero nakapag-breakout na siya dyan, tapos nag-act as support level. So, definitely support na tong level na to ngayon. So, para sa akin, ito na magiging S1 and itong level sa baba kanina magiging S2. So, nagkakaroon siya ng resistance around 4.69. So, magpa-plot ako ng resistance line. Tapos, titingnan ko towards the left kung bakit nagre-resist dyan, kung meron bang multi-year high. So, hindi masyadong obvious kasi sobrang illiquid ng stock na to from 2021 to 2022. Pero nakikita natin na several times, no, nag-act as resistance tong level na to kahit illiquid. So, I think that's the reason why nagkakaroon ng selling, no? Possibly because of this.
Pero kung titingnan natin yung next na possible resistance level, so it's very near 5 na psych resistance. Tapos meron din ditong swing high, no, despite yung pagiging illiquid ng stock. So that simply means na sa ngayon, yung resistance ng RFM, ito, yung 4.69 na level, R1, tapos yung 5 naman is yung R2. So, much like your GSMI, yung RFM kasi pinapasok to because of dividends, dividend play. So, very illiquid din, not that much market participation. So, it would take a lot of catalyst din, no? Para talagang pag tumaas yung stock or mag-breakout siya, talagang maganda yung galaw. Kasi kung tumataas siya tapos walang market participation, then you don't expect na talagang sobrang ganda ng galaw. So, if you're going to look at it, ilang beses na siyang bumutas ng mga resistances pero naging up lang siya ngayon ng around 10%, diba? So, that shows you how it already passed significant levels pero hindi masyadong mataas yung ginalaw niya, no? Pero, of course, it's a good thing sa mga dividend players dyan kasi pumasok ka para sa dividends pero nagkaroon ng capital appreciation yung stock by 10%. So, parang lumalabas na dodoble yung nakukuha mong benefits, no? So, I'm not saying na pag nag-breakout yung RFM sa R1, dediretso siya sa 5, of course, pwede siyang maka-encounter ng selling pressure. Ito lang yung ina-identify ko na possible area kung saan magkaroon siya ng significant selling because it's a resistance. And if the stock makes a breakdown sa S1, then of course, S2 yung next structure support, but your MA50 and MA100 can act as the support as well, which nakita kong ginawa niya na dito nung October tapos nitong November, no? So, posible din na pag nag-breakdown siya sa S1, hindi niya mabutas kaagad towards the S2 kasi nakabang na yung mga significant support levels dito sa baba. So, next up, Del Monte. So, for Del Monte, another very illiquid stock, and looking at the bottom part of the chart, mukhang hindi rin naman to consistent makapagbigay ng dividends, no? So, I guess there's a possible reason why kung bakit tumaas yung stock na to. And I think sa news last time, yung nakita ko lang na parang hype or catalyst nito is that marami silang nabibigay na benefits sa mga employees, no? So, possible catalyst or hype or positive catalyst pagdating sa aspect na yun, no? So, siguro maraming bumili ng stock na to expecting na tataas nga siya dahil sa ganung galaw. Kasi kung mapapansin nyo sa galaw niya, nung around September, tumaas rin naman siya ng ganitong level, pero nagkaroon lang din ulit ng bentahan, no? So, that's a signal na posibleng hindi pa ganun kaganda fundamentally yung stock, kaya despite umakyat, walang sumalo nung nagkaroon na ng bentahan. Pero syempre, di rin natin masasabi kasi it's possible na meron ngang significant fundamental reason sa pag-increase ng stock pero hindi lang napapag-usapan pa kung ano yun, no? So, of course, sa current galaw niya ngayon, speculation pa lang yung magagawa natin dyan. So, if we're going to look at the current important price levels, so, syempre, itong around 6 price area dahil yan yung pinaka-recent na swing high niya. Syempre, ito yung tatratuhin ko as the possible resistance. So, in this case, R2 agad. Kasi nakikita ko na ito yung possible R1 niya, yung 5.63 na levels. Kasi ito naman yung napuntahan niyang swing high sa recent times niya. Yung sa support, medyo tricky kasi mahirap. Hindi ko pwedeng i-treat agad as the possible support itong level na to kasi nga masyadong illiquid yung stock eh. Pero kung i-base ko lang sa ginawa niyang consolidation before, kung i-base ko yung possible range high, so ito siya, yung around 4.58, 4.60 na level. So, ito yung pwede kong sabihin na next support niya, no? Yung 4.58, 4.60. So, yan yung S1. And yung next na possible support niya, syempre ito, yung 2.61 level kasi yun yung bottom part ng range, no? So, that's the S2 support for me. So, I'm not saying, again, na pag nabutas niya yung S1, dediretso siya dito kasi may mga bumili naman ng stock, no? During this period. So, it's possible na mag-aka support level yung in between 3 to 4 pesos. Lalo na at andito yung MA20 tapos MA50. Pero sa ngayon, ang gusto kong makita sa Del Monte, magkaroon pa siya ng significant ng consolidation, no? Before niya i-try i-test yung resistance sa R2. And definitely, next resistance for that, itong around 7 price area. Kasi may previous consolidation dyan eh. So, syempre, ito yung titreat ko as R3. So, next up, Security Bank, SecB. So, I remember reviewing this stock pero I'm not sure kung bakit natanggal yung mga drawings ko. So, I think nag-reset yung chart sa sobrang tagal since
last ko na pag-usapan. So, ang gagawin ko ngayon, I'm going to plot yung possible na key levels ng stock. So, it's very clear sa galaw ng stock na to na meron tayong significant resistance no at this level around 79.60 na price area kasi nagkaroon siya ng double top no during this period. And ito rin significant support na level. So, masasabi mo na triple bottom in the short term. So, that just means one thing. May isang malaking consolidation yung SECB no sa period na to. So of course, you're going to treat this as the major support level, yung 61 price area. Tapos yung 79.68 to 79.70. Pero sa short term, it looks like SECB is creating a possible downward channel move. So ito siya. So kung mapapansin nyo, ito yung point A ng support, point B, and then ito yung possible na resistance sa point A, and then point B also. So, kung wala palang magiging significant na move yung SECB, then it's possible na ma-revisit niya ulit yung levels na to below 65, no? Kasi kung mauntog siya dito sa resistance line, tapos sundan niya lang yung move na to, posibleng balikan niya itong levels na to. But of course, ayaw natin mangyari yan kasi the more na tumatagal yung stock sa bottom ng part ng range, mas tumataas yung chance na magkaroon ng breakdown. So, ang significant na dapat gawin ng SECB ngayon is to break out from this downward channel, tapos mag-close na siya dito, no? Near 73 price area or above 72.80. Kasi that would mean above na siya sa lahat ng MAs, tapos nakaka-cancel out niya yung downward channel pattern na move. But of course, it would be very significant kung makapag-breakout siya dito sa range niya kasi most definitely ayun na yung sign na nakapag-reverse na yung stock. So ever since January pa no of this year na nagko-consolidate yung stock sa malaking range na to. So ibig sabihin, in a span of 1 month or 2 months, 1 year na siyang nasa isang malaking consolidation. So this is definitely a significant level kung mabutas niya yan. So next stock, SPC. So SPC, may mga ginawang moves to no this past trading week, and the reason for that is because nag-announce sila ng dividends na around 8.89% yung possible na div rate. So kung tingnan kasi natin yung iba nilang dividends, ito yung last time June na 4.50%, tapos April pa nung 2024 4% no. So nagkagulatan na magbibigay sila ng dividends nitong December tapos nearly 9%. So of course, I think a lot of people are expecting na magkakaroon ng significant move sa SPC kaya sila nagbibigay ng dividends, no? So, syempre, positive sentiment yan at may mga nag-iisip na baka magbigay pa sila ng ganyang type ng dividends soon or kung ano man. Pero syempre, up for speculation pa rin yun, diba? So, yung significant price level kasi na nalagpasan ng SPC in the short term, itong around 9.09 na level, no? Kasi may resistance dyan, tapos psych resistance pa sa 9. Tapos itong level sa 9.40. Kasi meron tayong matagal na consolidation dito during this period. Ito siya, no? Tapos, itong price level na to sa around 9.76. So, resistance din yan. So, kung titingnan natin sa tinaasan niya na price, so, ang pinakamataas niyang naabot na price around 10.80. So, tingnan natin towards the left kung may possible resistance ba. So, walang masyadong obvious na resistance during this period kasi nakikita akong resistance niya, ito pa yung around 11.38. So, it's possible siguro na nagkaroon ng bentahan kasi ayaw na nilang antayin na umabot yung price around this level or they don't see na aabot yung price sa level na to, no? Kaya nagkaroon na ng bentahan agad. But definitely, significant price level to since nagkaroon na ng swing high. So, that means, itong level na to sa current price niya, I can treat this as the R1, tapos yung 11.30 na price R2. Tapos, makikita natin na nag-act as support na agad yung 9.76 na level, no? So, syempre, yun yung gagawin ko na S1. Tapos, yung mga levels na na-plot ko as resistances, 9.40, gagawin ko ng S2. And 9.09 as the possible S3. May confluence somehow sa psych support sa 9, no? So, ang inaabangan na date for SPC is December 23. So, of course, that's because ayan yung X-date niya. And alam nyo naman, pag nagkakaroon ng X-date, kung ilan yung cash div rate, no, usually yun yung nagiging drop na possible as the price adjusts because of the dividend. So,
Kung halimbawa yung SPC andito lang sa price level na 10, pag nag-drop siya ng around 9%, then it's possible na bisitahin niya ulit yung S3 na price levels, no? So, hindi ko naman sinasabi na automatic bababa siya dyan, pero it's a possible anticipation, no? So, kung titingnan nyo yung mga ibang charts, makikita nyo yan dyan. Basta malapit na sa X date or during the X date, nagkakaroon ng significant moves yung stock, no? Either tumaas siya kasi may gustong mga bumili ng dividends or bumaba siya once na tapos na yung X date kasi syempre, pumasok yung mga ibang traders for the dividend play, no? So, yan yung dapat abangan dyan. So, most likely, sa period na to, maglaro lang yung SPC around this price levels, no? Unless magkaroon siya ng sobrang magandang catalyst para mabutas niya pa tong R1. Pero kung walang magandang catalyst na papasok, then I think dito lang siya maglalaro up until the X date. So, saka natin makikita kung may moves pa talaga yung SPC kasi kung after ng X date tapos bumaba siya, tapos magkaroon pa ng magagandang moves, then it's possible na may something nga dun sa stock, no? Pero sa ngayon, waiting game na lang to up until the X date kung anong gagawin niya. So, next stock, SPNEC. So, for SPNEC, the last time that I talked about this stock, September 17, and during this period, it was creating an upward channel. So, eto, no? Unfortunately, nagkaroon siya ng breakdown ng first week ng October. Tapos, hindi man lang niya pinansin yung S1 support na to. So, syempre, tatanggalin ko na yung mga levels na yan. And itong S1 na support na to, gagawin ko na agad resistance to. Pero sa ngayon, ipa-plot ko lang muna na R. So, yung na-plot ko na support dito, itong S2 levels, mukhang yun nga yung nag-act as support sa ngayon, although may mga onting overshoot. So, 1.17, pero yung price umabot ng 1.14, 1.15, no? So, in this case, idadrag ko na yung line, no, towards this level sa 1.14. And I'm going to treat this level as a range support, yung 1.14 towards 1.19 na price area. And the possible resistance for this stock, 1.23 towards 1.25. So, ito yung R1. So, that simply means itong previous support niya, R2 na yan. Tapos ito, R3. Tapos yung 52-week high niya, syempre R4. So, it looks like SPNEC is moving towards a descending triangle pattern. So, ito yung galaw ng stock, no? So, isa lang ibig sabihin yan. Kailangan niyang malagpasan itong price level na to para makamove siya higher, no? Kasi essentially your descending triangle is a bearish pattern and ibig sabihin niyan, the more na tumatagal siya dito sa S2, mas mataas yung chance na mabutas niya yan and the next possible support is yung 1.03 na. So yan na yung S3, no? And corresponds with the psych support sa 1. So since this is a previous S2 support, no? Syempre i-convert ko na to sa S1 pala dapat and itong S3, actually ito yung i-label ko na S2. So it's very important for SPNEC to make a breakout dito sa descending triangle para ma-prevent niya yung pattern na posibleng magpapunta sa price towards 1.03. But ultimately, yung pinakamagandang gawin ng SPNEC is maka-breakout siya dito sa R2 because that would mean nakapag-reverse na yung stock kasi above na siya ulit sa karamihan ng mga MAs niya. And for sure, no, short-term uptrend na yan pag nabutas niya pa tong level na to. So, yan yung pinaka-importanting milestone na gawin ng SPNEC in the short term. So, that ends the stock market analysis video. And if you want to watch my other videos talking about specific stocks, so click towards the right. And if you want to have added benefits and perks and to become a member of this channel and be part of the private community and group, check the pinned comment below. So, ayun lang and thank you for watching this video.